Samantala, tatlong mahalagang panukalang batas ni Representative Antonio Tony Roman ang inaprubahan ng mga komite sa Kamara. Kabilang na dito ang Blue Economy Act na layong tulungan ang mga mangingisda sa bansa. Si JB Pedragosa, una sa balita. Ilang mga panukalang batas ang pinagtibay ng Kamara na layong magatid at paunlarin ng estado ng buhay ng maraming Pilipino. Kabilang narito ang Blue Economy Act ni Bataan 1st District Representative Tony Roman, kung saan layong magtatag ng isang komprehensibong Blue Economy Framework na magiging basihan sa pagtaguyod ng sustainable na paggamit at pagpapaunlad ng marine at coastal ecosystem sa bansa. Habang tinitiyak na natatanggap ng mga mangingisda ang sapat na tulong at suporta mula sa pamahalaan. Aprobado na rin ng Committee on Agriculture and Food ang House Bill 608 o mas kilala bilang Farmer Co-opetition and Empowerment Act. Natutugon naman sa pangunahing problema ng mga magsasaka sa bansa. Kabilang narito ang mataas na gasto sa produksyon ng ani, mababang farm gate prices at limitadong pagkakataong magbenta ng diretsyo sa palengke. Dagdag pa rito, mas palalakasin ng House Bill 608 ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapabilis ang paghahatid ng tulong at suporta sa mga magsasaka. Isang panukalang batas pa ni Representative Tony Roman ang pinagtibay ng Kamara. Ito ang House Bill 617 o ang Safe Overhead Electric Distribution, Cable and Communications Lines Act. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng mandato ang lahat ng electric, cable at telecommunications company sa bansa na magsagawa ng regular na inspeksyon alinsunod sa regulasyon ng Philippine Electrical Code. Dagdag pa rito, inaatasan din ang nasabing kumpanya na alisin ang mga magulo, sira at nakalawit na cable na kadalasang sanhi ng mga aksidente at sunog. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, JB Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.